Itong LV tsaka MM, sila ang ano, sila LV tsaka MM. dalawa ang gumawa ng kaguluhan na ito dito sa ano, sa isa, na nahimik na yung dalaga dito. LV tsaka Oh. MM. Eh kung anong nangyari nun? Di ba? Hihingi kayo ng sorry kay Madi. Hindi niya naisip yung kalagayan ng dalaga kung okay ba siya sa ganyang ginagawa niyo, di ba? Matindi to. Sasampalin ko kayong chinilas eh. Grabe, hindi na tinigilas yung mga walang puso, mga hayop na yan, sabi ni Manny Noblesa. Tara. Di ba? Ang bihira itong dalawang ito. Dagdagan naman yung mga issue, kausapin mo na, ma-stress na naman si Bierman Sira, pag-aaral ng dalaga. Mga talili, wala. Grabe yung mga ginawa nila. Mali talaga ginawa ng sponsor. Na-set up si Bian Kuya Rensing para sa kanilang plano na sirain si dalaga. Siya nga. Kasi papalabas nila na, nakikita pa talaga yung dalawa. Actually, hindi lang naman si Dalaga sisirain nila dito, pati si Edu eh. Di ba? Agree ba kayo doon? Si Edu rin nasisiraan nila rito. Lalo magkakalab team pa. Di ba? Si Wasak na naman. Tinitignan ko sa review mirror ko, malalim ang hininga. At parang humpak yung Malalim na hininga. Ganun ba ang paghinga niya? mata, yung parang walang tulog. Grabe yun. Ayan guys, hello, salamat po. May real life topic na naman si Kapeste at kunyari nagiging concern para sa Gcash. At si Jay, yeah, next time dapat iwas gate, lalo na sa gabi, wag magtiwala sa kabila, gagawa pala ng katarantaduhan si Dina, inutusan niya ng sabi niya, Ruben Juanicio. Na-trauma na yan, sabi ni Crazy to. May kinalaman ba? May kinalaman din si Dina. Kasama daw, Toms. Kasama. Magkaangkas na daw sila sa motor kasi motor ang ginamit nila Beyonce. Hi guys, magandang araw sa inyo lahat. Araw ng Martes, August 11, 2026. At syempre, shoutout sa lahat ng mga members natin dyan, syempre. At syempre sa lahat ng mga solid viewers natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa buong Mega Metro Manila. Syempre shoutout kay Mofat Fitness, kala Mami Mili Chan, kala Mami Virginia Rapier, at syempre kala Mami Normita Dos Santos. Yan, mga solid sa atin yan. Maraming salamat po sa inyo ha. Salamat. At syempre kay Tita Alicia Antonio. So ngayong araw guys, pag-usapan natin. So malalaman natin dito kung sino yung dalawang sponsor na sangkot. Kasi last time sa reaction video natin sa isang channel natin, lumalabas, sangkot din yung isang beneficiary. So kaya yung tanong ko sino yung mastermind ng pag-setup na to? So lumalabas, ang sponsor, ang di umano, ang mastermind. Ngayon, tanong, sinong sponsor yun? So, anyway, hindi ko papatagalin guys. At syempre, mag-like, comment, and subscribe. Pa-share na rin po itong video na to ha. At tara, akong bahala sa reaction video at pakinggan natin itong si Manas. Fighting. Shoutout at hindi ka naman ha. Isipin nyo yun guys. Oh, next time yan, wag ka na sana pinunta nila sa bahay ni Bian at doon mag-usap. May balak pala sila. Oh. Sinong sponsor? Gusto nyo pala nga pangailanan ko? Ha? Mas maganda ito pag pinangalanan ito. Nauso nila ang kabaitan ng bata kung ako ititahan sa kasuhan ko sila. Sabi niya. Pwede. Sana loob, saan nyo? Mayong gabi. Actually, pwedeng kasuhan yun dahil setup yun eh. Tsaka kung feel na trauma ng bata, pwede yun. Ng dalagita, pwede yun. Hindi ko sila kakampihan kasi talagang maling ginawa yung setup guys. That's very wrong. Sabi ko nga doon sa reaction video ko, sana nag-setup kayo sa magandang lugar naman lang. Total sponsor kayo, ginastusan nyo na. Nagpakain na lang kayo dun sa private na restaurant kahit mahal, di ba? Di ba? Ba't kasi nasa public kayo, cheap tuloy. Ang dami nakaalam, tapos nagsama pa kayo ng vlogger. Dukesa. Nakakulog ng dugo. Sino nakakulog talaga ng dugo? Alam mo, umiiyak yung dalaga natin para lang tumakbo. Munti pang masagasaan ka, katatakbo kasi, siyempre may trauma baga. Talaga? Munti ka masagasaan. Naku, delikado yun. May trauma na. Pero akala nila siguro, hindi totoo yung mga nangyayari dito. Ewan ko kung sponsor ba to o nakapaggap lang sila o daluyan lang naman ito ata, hindi naman talaga ito. Pero yung isa daw, sponsor daw yun. Pero ang sabi ni, Sponsor? Kasi nung paghatid ko kay Vince kaninang umaga, iba yung aura niya. Mukhang may dinaramdam talaga siyang, di ba? Pag bagong ligo ka at dapat ano mo press mo. Nakikita ko sa kanya na hindi maganda ang kanyang aura kaninang umaga. Nang gigigil ako sa galit ko yan sa ginawa nila kay Biancy. Mga animal nga, pati CJ. Hindi talaga nila tigilan si Biancy hanggat humihinga na walang iyak sila. Drop name, muna yan, Red Shade. Red Shade of Biancy, ingat sa pera lang ang ano daw, inggit palipad. Inggit sa kalingap, pera lang ang habol at palipad sa mga. Paliparan nyo muna. Kasi papangalanan ko talaga. Pobya na si Bian Kuya ako. Palipad is life. Bigger. Sipin nyo, drop name. Mamaya guys. Abdel Bian, salamat dapat sila sabi sa akin. Grabe yung ginawa nila guys. Bakit? Kailangan. Ito ang tanong ko. Sa pagsisetup na to, sino yung kasama? No? Gusto ko malaman sino. Ano pa nilang dalhin kung saan-saan kung gusto nilang pag-usapan. Wala namang problema. Di ba? Oh. Bakit pa nila dadalhin kung saan-saan? Kaya lang naman nilang
kalagayan dun eh. Akala nila, nagbibiro lang, kaya ano lang. Ano lang ang tawag doon, nag-iinarte lang si Biancy. Diba? Oh, pati kung saan lugar. Drop name na Kuya Red Zane. Sabihin mo na name Red Zane. Sabihin ko na, Kuya, kasama ba ang... di ko alam, guys, kasi ang kasama lang talagang sinabi sa akin ay si Tinay. Yan, sinundo. So si Tinay, pero lumalabas dun kay Ate Glo, kasama daw itong Erwin. Kasi nasa loob daw ng sasakyan, gusto sampalin pa daw ni Tatay Beran, sabi ni Ate Glo. Tinay. Si Biancy. Tapos, yung dalawang sponsor, sumakay daw sa tricycle ni Pate or something, di ko sure kung ano talaga. Basta dalawa, kasama si Tinay. So, sino kaya ito? Alam ko LB, tsaka MM, parang ganun ata ang nito. Pangalanan mo na rin kasi namimahasa na sila, sabi ni Hanilaw. Ito, galit na galit si Madi at Pati. Nagigigil si Madi nung pumunta nito kaninang umaga. Kasi, sa nangyari nung Sabado. Grabe kayo. So okay na sila, ano? Nakikipag-usap na sila si Madi sa kanila. So okay na sila. So si Kapisot na-block na talaga. Ano ba yung nangyari? Yan, muntik na masagasaan ng bata sa takot sa ginawa nila. Oo nga, alam mo yung nginig niya, yung ano baga, tapos umiiyak. Mas gusto niya pang magpasagasa, magpabanggap kung ano. Kasi sa ginagawa nilang pangharas na ginagawa nila eh. Di ba? Itong dalawang sponsor na to. O ewan ko kung sponsor talaga ito, hindi ko alam. Mga plastic ito, galit na galit sa amin. Dito. Kasi nga, kami daw ang sumira. Ang bihira tayo. O huwag ka man rape kasi kaso. Diyan ba sa basod lang o sa daan? Sa basod dito lang, sa basod. Guys, kuya, gagawa pa nila ng kwento. Kaya nga ginagawa pa nila ng kwento. Okay naman sana kung diba, huwag nilang gawa ng kwento. Nagkikita pa daw. Paano ihinaras eh? Diba? Muntik pang masasagasaan dahil sa kakaiwas at kakatak. Walang dalang walang dalang cellphone, walang dalang kahit ano, walang dalang pera. Diba? Kasi malapit lang eh. So totoo yung ni Erwin na malapit lang sa bahay ni girl. So lumalabas totoo nga yung kwento ni Erwin, ano? Pero ang tanong, kasama ba siya doon sa pagkikita na yan o aksidenteng nakasama siya? Kasi medyo, guys, again kwento nila to guys, no, nasa inyo kung maniniwala kayo hindi. Pero guys sa akin, kasi lumalabas kay Ate Glo, kasama daw tong si Erwin. Di ba? Pero let's see. Tuloy natin. Nagtiwala kasi Ate CJ. Kasi madalas man pero parang kinakabahan na din siya. Kaso nga lang, syempre, pumunta dito para, mag-jamming daw. Ang sabi, dinala doon sa plaza pa. Kung ano bang tawag nila dyan? Parang sa Bagasbas, yung boulevard, tabing dagat. Tapos nakalabas nila, nag-umpis daw. Mga hindoroto talaga kayo. Di ba? Rensing, kasabot ba si private boy natin? Hindi ko sure kung kasama at ang nakita lang daw. Pero may tao daw sa sasakyan. May mga tao daw, may lalaki daw sa sasakyan. Ayan. May mga tao sa loob ng sasakyan. So, kumukumpirm to sa kwento ni Ate Glo. Na may mga tao. Pero dun sa kwento ni Ate Glo, itong Erwin kasama nasa loob ng sasakyan at di umano gusto daw sampalin ni Beran itong si Erwin kasi git na galit. Damay sila dito pag nagkataon. Bakit ayaw pa nilang patahimikin? Kasi kung totoo yan, damay talaga yung Erwin. Pero lumalabas daw parang dating parang hindi naman aksidenteng nakita ni Erwin ang lumalabas. Pero kung kasama siya sa setup, yari din siya. Kasi kung na-trauma yung batas, munti ka pa masagasaan ng sasakyan. Delikado sila diyan. Di ba? Bakit pa nila ginagawa ng ganyan? Kung gusto nilang makajamming, dito sa bahay nila. Kung makausap, di man sila pinagpapawalan na pumunta dyan. Kung talagang mga grabe. Dapat sa public place, kung sponsor din naman sila, di ba? Sponsor ka, may pera ka. Dapat sa private place, sa mamamaling restaurant. Mas okay yun. Safe pa sila doon. At sila na mag-uusap. Tsaka okay magsama ng vlogger. Kung totoo man na may kasama, mayak-miyak sa nangyari sa anak niya. Sipin mo yun, muntik nang masagasaan ng mga sasakyan dyan. Highway yan, magbibilis ng mga sasakyan dyan. Kaya siguro may sinabi sa LTV na lumilipad daw yung tricycle. O yun nga, kasi sinundan nila. Kasi nag-alala talaga sila kasi wala kang dalang cellphone, wala kahit anong damit na lang. Yung suot niya lang talaga ang dala niya. Nakamotor, kung pwedeng alam daw magmotor na si Biancy, magmotor na daw siya. Ito talaga lalo nila pinapalala yung sitwasyon. Wala atang mga utak ito eh. Di ba? So guys, sinungaling yan sila ng Sokla, wala na kasing may content, mahina ng channel sila. Ngayon, pabalik-balik na lang sa mga may sakit sa utak. Pag-away kayo sila. Ang alam ko lang, Ate Escortes, si Tinay. Tinay. Ayan. So tumutugma yung kwento ni Ate Glo tsaka ni Red Zane. So may kasama talaga yung Tinay. Then may sa loob ng sasakyan may kasama. Anyway, tuloy natin. Mukhang may alam ito si Panthers guys. Sila bibilin ba yung isa siguro? Kilala ko yata. Ayan. LB tsaka MM guys eh. Taga-ibang bansa, bisita dyan Red Zane. Kaya MM? natin alam na. Shoutout guys, gaano katotoo ang pambihira? Pinukonsinti pa ng pulis dapat matanggal sa serbisyo kung totoo man. Ano gusto nila? Yung dalaga magkaroon ng depression, bakit si Olive TV na niniwala ata na nawawala na ata sa wisyo na alis po naman. At karamalan niya sa mga ganyan. Kaya dapat din siya nagkiki-anifect. Diba? Mahirap yan guys, kasi kung may mangyari ito, sabihin naman, kakatehan lang naman.
Hindi talaga. Grabe na yan, kawawa si Bian. Super gift, pero bakit sumama si Bian? Dapat di siya sumama. Eh, siyempre, dahil sponsor ang nakiusap, or ewan, kung ano ba talaga sponsor ba sila or ano. Di ba? Tsaka yung sponsor, ba't nakikialam? No? Pag mga ganyan, no? Makipag-coordinate kayo kay Kuya Bal. Hindi yung gagawa kayo ng ganyan, tignan nyo. Kayo pwede makasuhan dyan. Lalo na kung kasama nyo talaga yung Erwin. Tapos yung Erwin nagpakalat pa ng mga dagdag bawas na information. Delikado kayo dyan. Ibig na masama, tahimik ang buhay ninyo, papapahamak pa kayo. Kaya dapat ito, ano magandang gawin dyan guys? Hulamin. Kawawa man naman lang. Kaya ano na. Alam mo yung nginig, tapos yung kanina umaga, nung hinatid ko doon sa school nila. Kasi sinabay na daan namin sa amin nila. Pasok din ng anak ko, yung panganay, alas 7. Alam ko kung sino ang buntis, narinig ko sa mga live ng iba. Chismosa ako. Letter M, ang umpisa. Yes, harassment ang ginawa. Gusto kithamak ang dalaga. Dalias diwa. Dapat ireklamo si Olive. Ako. Hello, Ate Marilyn na Abellera. Shoutout po. Ba't irereklamo? Not unless kasama si Sir Olive dun sa loob ng sasakyan. Nandun si Edu, nandun si Sir Olive, nandun si Erwin. Yun ang tanong dyan. Kasi nasa sasakyan eh. So, ang tanong natin ito guys, nag-a-analyze lang po tayo. Hindi pa rin to totoo. Hindi po to accurate. No? Ang tanong ko dyan, pwede nyo mareklamo si Sir Olive dyan kung kasama siya sa loob ng sasakyan. Kunwari, kasama siya sa setup. Pero kung isa din siya sa biktima ng setup, siguro sinamahan niya lang si Edu, walang problema yun. Pero kung involved siya dyan, delikado yun. Lalo na yung bata na trauma. No? At, but still, nag-analyze lang po tayo. Pero pwedeng mareklamo si Sir Olive dyan kung part siya ng setup. Pero kung biktima din siya ng setup, kasi lumalabas, sponsor yung nag-setup nito. No, di rin alam ni Edu, based kay Ate Glo. So, labas sila dyan. Pero kung may kinalaman sila, yun lang. Magbabago yung ihip ng hangin. No? Pero ano lang po ito, komento lang ha. Huwag nyo agad paniwalaan. Harold Zun, Maria, Luisa, Beng. Gagi talaga sila. Super gift. Parang may narinig ako dito, sinadya na magkita pala. Planado yung guys. Kasi sinabihan na sila ni Maria, pwede naman ikaw dito. Tsaka ang ano nila, antayin na lang daw nila sila. Kasi sinabihan daw sila, ay wag na po kasi mabala kayo. Ayun naman nila. So, planado. Kay Ate Glo, hindi planado setup. Ano ba talaga? So, planado talaga yung pagkikita. Naku po, mahirap to. Delikado. Planado ba talaga ang pagkikita? Papahamak nila yung dalaga dahil, syempre, tatakbo talaga yun. So, lumalabas kay Manas, ito sa side nila Edu, planado. Sa side ni Beyonce, hindi planado. Nakukuha nyo planado daw yung pagkikita. So, kay Ate Glo, hindi daw alam ni Edu tsaka ni Beyonce na setup yon. Anyway, tuloy natin to. Just na daw siya problema ko yan. Sige, may baliktad. Magaling man talaga sila. Ayaw naman yan. Lord, bunti ka, kauna, kasuhan na yan para matigil ng ginagawa nila kay Vince. Lalo pa nila pinapalala, bis na okay na. Nagtiwala kasi yung isa madalas, na sponsor madalas dyan sa dahil. Madalas kasi dito. Kaya nga ano nila, di man niya akalain na ganun palang gagawin ng mga Imborot na sponsor daw ko nito. Ray, Feeling ko, sponsor lang may kasalanan dito eh. Naramdaman ko lang eh. Sila yung may ano eh. Balais. Gabi, papalitabasin pa nilang buntis eh. Wala kang jowa. Hello lang. Lalo lang nila pinahiya ang kalingap niya. Dinadamay pa nila yung kalingap na walang magkaalaw sila. Kuya Balat, si Kalingap Rob. Tama. Tama Desisyon nila yan. Yun ang maganda sinabi ni Manas Pero tama yun eh. Nadadamay si Kuya Bal sa si Kalingap Rob eh. Akala nila mapapaganda. Akala nila bihira pa mga ito. Kuya, pasok yan sa Bausi. Nakaso, mabigat yan. Kasama daw, baka, Jocelyn Liugan. Kasi may tao daw doon sa sasakyan eh. Nakita ni Tade kasi umikot sila. Meron tao sa sasakyan. Tanong, sino yung nasa sa loob ng sasakyan? Inano talaga nila. Nakita daw nila si Bianca, pumatakbo na, umiiyak na. Dapat ireklamo nila Hansel at pati sa police or barangay. Totohanan na kasi nila ang pagdemanda. Walang pamilya para matigilan na. Ba't kasama si Ngomong Bakla? Ewan. Nang yan, mga kamag-anak talaga ni Kope gusto isama si Dalaga sa planeta. Gusto nila isama sa planeta. Hindi sila naawa, or wala man talaga sigurong awa itong mga ito. Kasi kung gusto mo doon, huwag nyo nang idama yung nananahimik na. Diba? Tapos gagawa kayo ng kwento na si Bianca pa ang nakikipagkita. Mga bukang talaga tayong mga hindorotot kayo. Diba? Pag ako talaga naasar dito, sasabihin ko na yung pangalan nyo eh. Kaya ano naman kung ano naman, totoo naman yung ginawa nyo, diba? Galit na galit kayo sa amin dito kasi kami daw ang sumira. Mga bobo. Kayo naman talaga eh. Kung kayo ang naipag-mediate, maipag-usap yan, wala, okay na sana lahat eh. Wag ka manisid, Manas. Para parehas naman kayo may pagkukulit pagkakamali dyan. Mga kapanindig balahibo kayo sa mga ginagawa nyo. May mga anak ba kayo? Wala kayong mga anak na babae pa. Kapatid. Pinipilit kayong nananahimik na dito sa lugar namin. O kung gusto nyo makausap, pumunta kayo sa bahay.
Hindi man kayo pinagbabawalan na pumunta. Lupit Huwag na yung gagawin yung ganyang bagay na ikapapahamak ka. Di ba? Eh, okay na eh, na ano yung trauma eh. Ngayon, bumabalik na naman. Mga timbang talaga itong mga dalawang, ewan ko ba kung nasa tamang kapag-iisip ng dalawa na ito. Itong sponsor ang may kasalanan dyan eh. Totoo lang, sponsor. Itong LB tsaka MM, sila ang ano, sila LV tsaka MM. dalawa ang gumawa ng kaguluhan na ito dito sa ano, sa isla, na nahimik na yung dalaga dito. LV tsaka MM. Eh kung anong nangyari nun? Di ba? Hihingi kayo ng sorry kay Madi. Hindi niya naisip yung kalagayan ng dalaga kung okay ba siya sa ganyang ginagawa niyo, di ba? Matindi to. Sasampalin ko kayong chinilas eh. Grabe, hindi na tinigilas yung mga walang puso, mga hayop na yan, sabi ni Manny Noblesa. Tara. Di ba? Ang bihira itong dalawang ito. Dagdagan naman yung mga issue, kausapin mo na, ma-stress na naman si Bierman Sira pag-aaral ng dalaga. Mga talili o laro. Grabe yung mga ginawa nila. Gustong sumikat eh. Okay, Lady Love, si Tinay, dapat i-blatter. Baby Manoy, mga balasubas mga yan. Kaya sana guys, hindi ko mabasa. Mahirap kung magkaroon ng depression si Biancy. Eh kung ano talaga, magkakaroon talaga ng paulit-ulit na gagawin niya. Eh bakit pa may pinagpipilitan kasi? Kung wala na talaga, ano pa ba gusto nyo? Di ba? Andiyan yung bayo, bakit may padadalhin sa ibang lugar kung gusto nyo kausapin? May punto naman, tsaka babae yun. Dapat pinuntahan niya na lang sa bahay. Di ba? Ito, anong grupo ba ito? Anong grupo nila guys? Malimutan ko na. May grupo. Parang inutin nila, kaya nga, kadaliya. Parang yung duro talaga kung mga ito. Dapat kung gusto pala kausapin sa bahay na lang, hindi yung dadalhin. Hindi kaya ano yan, hindi kaya naisip ko, hindi kaya ayaw nila matuloy yung Edo tsaka Bridget. Kasi actually, sponsor na naman ang involved. Napasin nyo, sponsor ang involved. Sponsor na naman, di ba? Oh. Yung sponsor na yan, ang nagpagulo na naman. Alam nyo naman magkakaroon ng, alam nyo naman na si Kuya Bal magkakaso na. Ayaw na nga ni Kuya Bal eh. Tapos, alam nyo din naman na may karoon ng love team si Edu na bago. O ngayon, nasira. Itong si Erwin, pinalabas siyang, kinikilig siya. Sweet yun nangyari. Yung pala, matindi pala yung nangyari. Kung totoo, sinasabi ni Manas na si Biancy daw, ay tumakbo. Muti ka na masagasaan, natotroma. Oh, tapos nasaan yung kwento ni Erwin na kinikilig siya. So, hati guys, again, hindi ko sinasabi maniwala kay Manas. Hindi ko sinasabi maniwala tayo sa kwento ni Erwin. So, medyo magulo to again. Sabi ko si Edu at si Bian sila ang maapagsabi nito. Sila talaga makapagkwento ng tama dito. Oh. Sa bahay, sa ibang lugar. Diba, kapal na mukha mo? Lopitor. Makapal talaga. Okay lang, makapal na mukha. Sino kayo dalawang sponsor, sabi ni MT? Pangalanan mo na Red Zay Duke. Pinangalanan mo na. Pinangalanan mo na guys. Ewan ko kung tama ba kayo. Malay ko ba? Ayun ang sinabi sa akin. Pasikatan mo rap name na. Dapat talaga action na ng magulang. Action lang dapat yan. Tapos nakita mo sila sa live nila, paisi sila. Titigas na mga mukha nila. Pakanta-kanta pa sila parang sabi niya, Rodski. Hindi, ang kasalanan nito ng dalawang manananggal ba ang tawag niya? Kasi kung hindi man sila ng plano niyan, ano mangyayari yan? Di ba? Kasi walang maglalakas ng loob. Nangyayari. Tsaka hindi masasama kung sila lang. Hindi masasama yun. Sasama yun kasi nandun yung dalawang aswang. Dalawang diba? Aswang. Kaya na sumama sila dahil nandun yung Dalawang aswang na sponsor. Ilbis na nananahimik na. Nasira pa si Edo tsaka si Biancy sa inyo. Sino ba yan? Pangalanan mo, Manas? Pangalanan mo na para malaman namin. Itong dalawang sponsor na to di ba? Alam nyo, gumagawa kayo ng sarili nyong paraan para gumawa kayo ng eksena. Tuloy ito yung eksena nyo. Tsaka kung may sponsor kayo, may pera man kayo, sana sa private place nyo dinala. Para safe kayo, hindi sa public. Napaka-cheap naman nun. But sa public place, maling move yun. aswang. Sumama si Biancy. Nagtiwala siya doon sa mga animal. Parang mga walang isip. Dadami niyo pa yung mga walang kinalaman. Nako po. Pero tinanin niyo din kapin halo. Kuya Red Zane, ano ba ginawa nila kay Biancy? Ba't siya tumakbo? Ewan ko at gusto yatang pag-usapin niya ayaw man. Tapos gagawa sila ng kwento na buntis wala ngang jowa. Itong dalawang sponsor gusto yata mabuntis dito at bubuntisin kita. Ay ko. Nakulit ni Manas no? Bubuntis si wala kang pinapalampas lintek Mali yung ginawa nyo. Pero ako, in fairness kay Kali talaga ginawa ng sponsor. Na-set up si Bian Kuya Red Zane para sa kanilang plano na sirain si Dalaga. Siya nga. Kasi papalabas nila na nakikita pa talaga yung dalawa. Actually, hindi lang naman si Dalaga sisirain nila dito, pati si Edu Di ba? Agree ba kayo doon? Si Edu rin nasisiraan nila rito. Lalo magkakalab team pa. Diba? Si Wasak na naman. Mga gunggong to. Baka yung sponsor din, hindi ko alam. Timba Banig yata. Hindi Timba Banig, hindi yung Timba Banig. Sila Ate Margaret ng Timba Banig guys. Biancy yung Biancy. Hindi yun Timba Banig ay nagkawatak-watak na.
Diyan sa nagpo ako sa pag-aaral ng Lord, yung mga namuhuda sa iyo, sabi natin nila. Ewan ko sa kanila, ano bang naisip nilang gawin yun? At kung dito si Mati at naglalabas ng sama ng loob. Hindi ko nalalaman ito kung dahil kay Mati. Sabi ko, tama lang yung pagpunta ko dito at pangalanan natin yung mga indoro. Pangalanan mo na. So nagpunta dyan si Madi sa lugar ninyo at nag-iiyak. Masama loob. Oh. Nanood sa kapiso, sabi Florida. Mag-pin mo alam, pinaalam nila. Kasalanan nilang lahat at kinonsinti. Kinonsinti. Kasalanan nilang lahat at kinonsinti. Awang-awa ako kay Bensi, hindi na nila tinigilan. Kaya nga, sipin mo yun, kung ano nangyari doon, kasi siyempre, ayaw nga makipagkita o ayaw nga mali talaga. Oh. Bakit pa nila pipilitin? Ano bang gusto nyo gawin? Kung gusto nyo pag-usapin dito sa bahay nila, may punto kasi babae yun eh. Di ba? Dapat sa bahay nila. Itong mga sponsor kayo, ito kung totoo man itong kwento ni Red Zay na, ni Manas. Kayo may kasalanan dito, kayo dapat sisihin dito eh. Sa totoo lang ha. Kayo dapat sisihin dito. Sobra, maling ginawa, dinaman niyo pa yung Benny. Ayari kayo dito. kayo matagad. Kaya pumunta sila sa ibang lugar. Tsaka kailangan nyo na mag-move on. Magkakaroon na ng Edu tsaka Bridget. Move on na kayo. Ano? Tama na yung huwag na kayo makisali, hindi kayo involved dyan. Ngayon, madadamay kayo. Paano kung magkaso si Biancy sa inyo? Unang-una, kayo ang makakasuhan kasi kayo ang mastermind. Kung totoo man tong kwento, ha. Kayo, ibig na wala kayong problema, magkakaroon kayo ng problema. Nung papaalam kila Mati, magjajamin lang daw yung dalawang sponsor agency at si Binay. Yan ang paalam. Hindi pa nila akalain na, diba? Gaganunin pala, para maligawan mo sa pintong kay Kapeste. Kakay ko. Melissa Manalo, ang dami bilhin pa. Bulong sabi niya, Ivy. Sobrang nakakaawa talaga si Bian sa sinasamantalang kabaitan niya. Kaya Ate Leonie, sumasama nga kasi ang akala nila, maayos na lang. Walang ganung mangyayari. Diba? Ito naman, planado nila. Grabe itong mga na ito. Animal talaga yan. Sabi ni Salvi Abdul, may krong-krongan yun. Grabe. Na lang. Ay, salamat po. May naawa sa ating guys. Ate Linden, thank you. Pangkape, nagkakape ako kaso naubos na. Nakantok ako kasi maaga akong nagising kanina, alas 6:30. May natulog ako alas 2 na. Hindi na ako nakatulog kanina hanggang ngayon. Siguro, Karina, tangin mo, gagakasal. Naaway na si Maningin. Di rin na si Dalaga kasi tiwala si Dalaga. Kung nga Ate Dalia, di mo isisi kasi ang akala niya talaga sila lang Latino at yung dalawang aswang. May balak silang sirain. Kasi tingnan mo, nung pag naglabas na buntis daw at nakikita ka yung dalawa na kahit naman na hindi na. Ano po bang gusto nyo? Nananahimik na nga eh. Mandadamay pa kayo ng iba. Dinadamay nyo pa yung kalanghap sa mga ginagawa nyo. Imbis na nananahimik na okay na, dinadamay nyo na naman. Magkakasabot yan at puro konsentidor. Sabi ni Jara Bilo. Nakita yung mga halimaw kaya tumakbo. Malamang. At natakot. Natakot at nanginginig na naman. Ay, salamat sa nagpajigas. Sino nagpajigas dito guys? Sino nagpajigas eh? Dito kasi, salamat po. Sino to mga hinahid nyo? Pagbintangan nyo na naman si Kuya Balat Rab. Kaya nga, pagbibintangan na naman yan si Kuya Balat, si Kalinga na utos. Kaya alam po, hindi alam yan ang ang balak lang nila, si Jan silang talaga, sisiraan ng mga ito. In fairness kay Manas inalis siya dito si Kuya Balat sa si Kalinga Bro. Kung paano yung intention nila. Manginduroto talaga itong mga dalawang ito. Pwede nang sponsor yung kasama ni Tinay. Sponsor natin daw na ng EDC noon. EDC! Sponsor ng EDC. Hindi kaya't may kinalaman dito na kaya ayaw nilang matuloy yung love team ni Edu tsaka ni Bridget. Di ba? Move on na kayo. Tama na yan. Wala nang EDC. Move on na kayo. Ayaw na ni Beyonce tsaka ni Edu. Move on na. Di ba? Kayo nagpagulo dito eh. Sinamahan pa ni Erwin. Nabuntis-buntis. Ay, nako Hirap niyan. Tapos, nung nagkawatak-watak, nandun siya sa kabila. Pero sa hindi man daw sila nakikisama kaya nakapunta siya dito eh. Nagtitiwala si Beyonce doon sa dalawang aswang ngayon para di ba? Nagtiwala siya doon na maayos yung kanilang magbabanding lang kamo, magkwentuhan. Iba pala ang balak niyo, may masama tayong balak. Gagawa kayo ng issue, kasama niyo pa yung singungo, kung totoo man. Na nagsabi na buntis daw, wala nang jowa. Ang hirap to. Doon dalawa na ito gusto yatang buntisin eh. Tara dito, bubutusin ko kayo. Isang linggo, isang buwan. Red Zay kamunta si Beyonce ngayon. Ay, Toms, kanina, nung kasabay ko sa mga nagpipito sa school nila, hindi siya makangiti talaga. Hindi ko na lang kinakausap ko man lang. Pero pag tinitignan ko sa side, sa review mirror ko doon siya, siya. Malalim. Namumugto ang kanyang mga mata at malalim ang kanyang hininga. Kasi Sabado pa rin nangyari, Sabado ng hapon nata. Sabi ni hinahawakan na at tumatakbo na si Beyonce, hinahawakan na ng para hindi lang makatakbo. Talaga. Ano ba gusto niyo? Ba't yun yung ginagawa niyo? Hinawakan? Sino humawak sa kanya? Pinipigilan si Beyonce na tumakbo. Siguro yung sponsor. Ayaw na makipag-usap, pipilitin nyo. Imbis na naano na sa trauma. Ito talagang Ay, natupol ko yan si Amy Rose, isa sa mga nadyakitan. Sino yung Amy Rose? Sino yung Randall? Totoo lang, naawa na okay. Kaya
may ano, kasama si Cyber Police, huwag pagtakpan ng mali. Naku, delikado yun guys. Tamsakdan yung mga sponsor niyan, dapat reklamo yan ng mga hayop na yan. Kababaeng tao siguro naman, may mga anak. Feeling ko sponsor ang may kasalanan dito, guys. Ako, nakikita ko din sponsor, Kasi, sila talaga yung nag-set up na ito, Pero again, wag po kayo agad maniniwala. Pero sa mga narinig ko, talagang yung sponsor ang may pakana, no? Na lumalabas pa EDSA supporters. Ako, mahal ko po mga EDSA supporters. Pero syempre, kailangan po natin magbubuon. No, ngayon, yung pakikialam ng dalawang sponsor, napahamak yung dalawa. Di ba? Lalo si Beyonce, munti nga pala daw masagasaan. Natotrauma pa ngayon. Delikado yun. Yun sila. Ewan ko sa mga ito. Ewan ko kung paano talaga nang nilalahat yan sa grupo nila. Kasi grupo yung sponsors na yan Ang hirap ng mga ito. Grupo, Gagawa tayo ng hindi sponsor. maganda. Tapos, Ang bira. set up talaga, crazy cut Tapos yung style na sabi ni Jumbo. May chat ako red Zane. May chat ako red Zane. Wait na. Ano ang chat natin? Okay, thank you po. Ito po pala yung... Salamat natin kabahag. Thank you po. Kami nagka-Gcash pala. EDSA 101 na yan, sabi ni Sir Reynaldo M. Kaya galit si Kuya Val, sabi daw, kung balikan ng EDSA, tatanggalin siya sa kanya. Kasama ata si Boy Liblibay. Set up pala. Oo, set up niya. Pinaya kaya si Biancy, sinisi pa lahat, kaya nagkagulo daw. Punyita siya, sabi ni Salvi Octalo. First name, please. May nag-comment na dito, ate. Ay, mga Tita Balino Rosario, shout out. Tirahin mo na ngayon. Ay, ayaw ko doon. Babantot yun, baka paghugot ko, ay may kasamang malungkay. First name ng sponsors. Sir Ray, sisi sila, sabi ni IT. Sisi daw. Hindi kami punta dyan, baka mabuntis tayo. Huwag kayo pupunta dito. Delikado, mabuntis tayo dito. Wag na wag. Love heart, issue ka naman manas. Ay, hindi ito issue, totoo ito. Walang issue dito. Yan yung mga fanatic at nag-idolize sa EDSA na hindi pa rin makamove on. Totoo yan, Racing pwede kasuhan sila kasama si Benny Damis na si Boy. Sabi natin yung dapat sa akin. Sino ang sponsor red? Teodora, Norma Benz. Si LB at si MM. Silang dalawa ang pumunta dito. Ay, wala akong. LB at MM. Ano naman sila? Hindi paninira to guys, totoo ito. Walang paninira dito, kayo ang may kasalanan. Kayo ang dapat magano dito kasi sinet up nyo yung dalaga para sumama sa inyo. Nagtiwala sa inyo si Biancy at yung magulang na kayo lang ang wala hindi nyo pinaalam na may dadalhin pa kayong ibang tao. Diba? So talagang set up both side. So ako nakikita ko dito guys on my analyzation and opinion. And although hindi man ito eksakto, hindi po ito totoo to kasi nag-analyze lang po tayo. Lumalabas, hindi alam ni Edu tsaka ni Beyonce. So both of them are victims of those called sponsors na it seems na involved na rin nga dito yung Tinay at ang kino-confirm ko na lang dito guys, sino yung kasama sa loob ng sasakyan, and then lumalabas kay Ate Glo kasi kasama daw sa loob ng sasakyan itong Erwin, pero sinasabi niya ba mga supporters hindi kasama sa Erwin, aksidenteng nakita lang. So medyo pa tayo dito guys ay nako, tuloy natin. Ate Grace, shout out. Jessica Babaylo. Comment po kayo, ano masasabi nyo, Grabe, Pero ako, sa malamang sponsor may problema dito. Sa tingin nyo, sponsor yan. Comment nga po kayo. Ako naniwala ako sponsor to, diba? Ayan. Good evening, Alma Dablo. Sipin nyo guys, ayaw nilang paalisin. Ayaw Hindi paalisin? naman tibay, shout out. Ate Kaysa Nino. Sa LB lang kilala ko, Ate Virginia. Pag si Reggie naman salita, kaniniwala talaga. Paano hindi nila paniniwalaan? Si Biancy din na kayo nawa. Helen mo. Ay, Ate Helen Mones. Ayaw nila tigilan. Pumunta ka dito, yung dalawang sponsor para ang paalam nila ay magbabanding lang sila kasama si Tinay. Pero ang ginawa nila, sinet up nila. Tapos ayaw pa nilang paalisin. Diba? Buti na lang, si Made, mother instinct, naramdaman niya na parang may mali. Diba? Kinakabahan daw siya nung kinakabahan siya. Mother instinct na, diba? Bununtahan nila yun. So, hindi rin na alam ng magulang to, ibig sabihin. So, ang nangyari pala, nag-set up ang sponsor, itong dalawang sponsor nag-set up, kasama si Tinay, and then they asked Beyonce na magbabanding lang. And sasama nga kasi malapit lang daw yung lugar, which is tama yung sinasabi nung Erwin Ngayon, hindi alam pala ng mga magulang. Hindi alam ng mga magulang. And then, may lumalabas na merong sasakyan. Ngayon, sa loob ng sasakyan, ang tanong ko, sino yung nasa loob ng sasakyan na yun? Yun ang gusto ko malaman. Pero kay Ate Glo, ang confirm lang na nasa loob ng sasakyan, si Erwin, sabi niya. And sabi nga, galit na galit daw si Beran. Gusto nga daw sampalin tong Erwin. I don't know. Kasi nga, recently, kaya galit na galit maaaring galit na galit tong si Tatay Beran dahil nga last time, binastos niya, itong Erwin, binastos si Beyonce. Meron siyang komento kay Beyonce tungkol nga dun sa liblib na lugar. Kaya siguro galit na galit si Tatay Beran. Anyway, tuloy natin to.
na, dumiretso muna sila din umikot, tinignan nila yung sitwasyon. And tama-tama daw nung maya, tumatakbo na daw si Jancy. At umiiyak na nanginginig. Sipin mo yun? Grabe ang ginawa Grabe, nila. Kaya no? dapat ng restraining order. Gusto lang talaga nila pag-usapin ng dalawa. O, mga sinungaling. Sabi ni Ate Maribel Vargas, o FB Vlog. Kilala nyo naman siguro yun kasi madalas yan dito eh. Bakit ayaw nilang tigilan? Yun ang tanong dyan. Eh kung may maganda silang intensyon, diba? Kung may maganda silang intensyon, bakit hindi sa bahay nila? Dito sa bahay mismo nila, Jancy. Dapat ganun, no? Pero kung gusto talaga nila, parang patas. Kasi baka, kasi nga setup nga Red Jane. Isipin mo kung dyan, gulo yan. Kasi kasama nila, maaaring kasama nila si Edo doon eh. Di ba? Hindi matutuloy yung setup. So, dapat kasi yan, kung gusto niyo yung setup, niyaya nyo sa private place. Tapos, sinabi nyo yung totoong intention ninyo. Tapos, at the same time, kung totoo makasama yung Erwin, sana hindi kayo nagsama ng mga vlogger. Di ba? Ganun lang yun. Kung may maganda silang intensyon na gagawin nila yung ginawa nila. Kasi hindi maganda yun eh. Yung dadalhin mo pa sa, di mo, sinet up nyo yung dalaga para, ayaw nga makipag-usap. Kaya hindi ko alam kung big time yan. Kasi kung big time na sponsor yan, hindi mo dadalhin sa public place na ganyan. Sa mamahaling restaurant. Kayo nakakarinigan, nakakita sa isa't isa. Dalawang isip na si Jancy kung sasama daw siya o hindi. Eh kung mo pinagkatiwalaan kayo at kasama naman si Tina, siguro ang instinct ni Jancy, okay lang naman na magsama kasi Sabado, wala naman sigurong pasok or wala naman siya masyadong ginagawa. Sumama. Ang mahirap dyan, yung ginawa nyo. Di ba? Ay, sa Anilo, ayun sila siguro. Dapat kasuhan sila. Naningi kayo ng sorry kay Madi. Ginawa nyo na yung bata, yung dalaga. Ay, Rosita Season, hello. Victoria Gallardo, huwag kang bugok, huwag kang makikita. Kaya wala ka naman alam, huwag kang pisaw-saw doon. Doon ka sa planeta mo. Doon ka sa planeta mo, Victoria Gallardo. Natrauma na yan si Man, kaya dapat may kasamang pamilya pag may sponsor na ilalabas si Jancy. Tama, Adelion, set up talaga yung ginawa nila. Bakit pa nila gagawin niya siguro? Buti na lang, si Madi ay nakaramdam ng hindi tama. Kasi kung buti malapit lang, ito lang sa unahan lang sa anong lugar yun. Hindi ka lang yung mga 15 minutes. 15 or 10 minutes lang ang biyahe. Pinag-usapan nila yung kasama, si Preda, sabi magpapakasalan nila, bakit hinahabol pa siya, sabi natin Maribel Vargas. Team Jancy, Miguel Vicente Cordero. Hello po. Hindi, damay ng tinay na kasama. Sir Mike, anong hakbang ang ginawa ng magulang ko? Hindi ko pa pwedeng sabihin kung anong hakbang kasi sila magdidesisyon yan. Ako nakikinig lang kanina habang nagkikwenta ko sa mga ni Madina. Gigil na gigil talaga siya. Si Jancy kanina umaga kasi pinatay ko sa school niya. Nung tinitignan ko sa review mirror ko, malalim ang hininga. At parang humpak yung Malalim na hininga. Ganun ba ang paghinga niya? yung parang walang tulog. Grabe yun. Antes, hello, salamat po. May real life topic na naman si Kapeste at kunyari nagiging concern para sa Gcash. At si Jay, next time dapat iwas git, lalo na sa gabi, wag magtiwala sa kabila, gagawa pala ng katarantaduhan si Dina, inutusan niya, sabi niya, Ruben Juanicio. Natrauma na yan, sabi ni Crazy to. May kinalaman ba? May kinalaman din si Dina. Kasama daw, Toms. Kasama. Magkaangkas na daw sila sa motor kasi motor ang ginamit nila Beyonce. Magkaangkas sila. So motor ang ginamit nila Beyonce, okay. Motor nila, yung kulay dilaw. Ay, bisa alam, so naiyak ako sa ginawa nila kay yan. Grabe itong mga ito kasi kung maganda yung intention nila, dapat sa bahay. Di ba? Doon sila mag-usap-usap. Siguro, alam na lang Hindi mangyayari. pa pwede sa bahay dyan. Kasi nga involved nga si Edu. Ba't sa bahay ninyo? Mas nandyan pa kayo. Mamaya pag dyan nag-usap-usap, pagchichismisan nyo. Kayo din naman nun eh. Naalala ko na nag-usap sila Edu tsaka si Beyonce dyan. Inilabas nyo din eh. Kaya wala tuloy tiwala sa inyo magpunta dyan. Siguro kaya naisipan nilang i-set up na lang sa malapit sa lugar. At least, di ba, makakapunta si Beyonce. At the same time, makakapunta si Edu. Pero kasi, ang mali pa rin, in the end, mali pa rin yung ginawa nung. Pero sabi ko nga, ginawa din naman nila dati. Nagpunta si Edu dyan, saka si J-Lo Mugs. Kinuwento nila. Kaya natural, hindi nila isa-set up dyan. Hindi nila isa-set up yan dyan. Pero sabi ko nga, kung talagang big ten sponsor yan, sa mga private place nyo dapat ginawa. Hindi dyan sa public. Wala kayong pera. Ano ba yan? Nakakahiya tuloy. Baka hindi yan big time sponsor ha. Mga ano lang yan. Sponsor lang tinatawag. Pero hindi ganun big time. Na hindi papabor yung pamilya, kaya dinala nila sa ibang lugar. Ito talaga mga aswang na ito. Saka yung tinay kasi, hindi mo rin masisi. Baka mamaya, naano din siya. Kumaga, nauto din siya nitong sponsor. Sama ka sa amin, banding lang gagawin natin. Malay mo, biktima din si Tinay, di ba? Siyempre, beneficiary yun eh. Maaring, siyempre, sunod-sunod lang yun, lalo pag sponsor. Alam mo naman, sponsor. Tapos papalabasin nyo na nakikita, buntis. Panluloko yung ginawa ng dalawang sponsor saka yung dalawang kasama, sabi ni Sonny. Dapat pag lagi may kasama ang dalaga. Hindi nga po kasi alam na nagtiwala doon sa nagtiwala doon sa dalawang
aswang na pumunta dito sa ano. May kipag-plastikan pa yun, ngiti-ngiti pa yun sa amin nung pumunta dito. Ngiti-ngiti. Mahirap yun. Nung pumunta yan dito, pangiti-ngiti pa. Pero yung mga sinabi nila kay Mati, nakarating sa amin. Diba? O yung, sabi niya, pero yung sinabi nila kay Madi, nakarating na sa amin. Rina mo, talaga si Madi, madagdag din. Madagdag talaga si Madi. Sabi ni Red, hindi ako may sabi. Di ba? Narinig nyo, di ba? Hindi ako may sabi. O yung dinadal, nung itong ang mga sponsor daw, may sinabi kay Madi, dinaldal daw sa kanila. Kaya ito si Madi talaga, medyo kailangan magpigil ng ano. Dapat yun na kinukwento yung mga pinag-uusapan nyo. Gulo na naman yan. Ako, may alam na si Red Sain. Panluloko yung ginawa ng dalawang sponsor sa yung dalawang kasama, sabi ni Son. Dapat pag lagi may kasama ang dalaga. Hindi nga po kasi alam na nagtiwala doon sa ano, nagtiwala doon sa dalawang aswang na pumunta dito sa ano. May kipag-plastikan pa yun, pangiti-ngiti pa yun sa amin nung pumunta dito. Nung pumunta yan dito, pangiti-ngiti pa. Pero yung mga sinabi nila kay Mati, nakarating sa amin. Oo, di ba? Diba? Gandang gabi, Sir Antonio, Anthony. Ay, nako. Sakit sa ulo. Yun! Nag-guess nyo ba? So, lumalabas, may dalawang aswang daw na sponsor. Ang may kasalanang lahat ng setup. Kaya talaga naman gugulo. Lumalabas, EDC. Sponsor pala itong mga to. At may grupo daw itong sponsor na to, ha. So, ang tanong natin, ito tanong, pero sa akin lang to, ha, feeling ko lang, dahil EDC supporter sila, maaaring pinipigilan nila si Edu na makipag-love team dito kay Bridget. No? Kasi EDC sila eh. Pero ang mapapayo ko lang sa inyo, mali talaga ginawa ninyo. Nakakaawa lang, pinahamak nyo si Beyonce at pinahamak nyo si Edu. Nagkagulo lahat. Ang masakit, kung totoo man nakasama nyo tong Erwin, yun lang, nagkamali kayo. Pero syempre, di ko alam kung si Erwin ba ay napadaan lang doon o kasama nila during na pumunta doon. Diba? At sana malaman din natin at magsalita sana yung sponsor, sino yung mga kasama sa loob ng sasakyan na sinasabi nila. So anyway guys, please comment down below kung nagustuhan mo itong ating reaction video. At syempre, gusto ko rin marinig ang inyong mga opinion at komento. At syempre, mag-like na rin po kayo ha. Malaking tulong po yan. At syempre, shoutout ulit kila Mami Tita Alicia Antonio, kala Mami Normita Dos Santos, sa Mami Virginia Rapir at kay Mofat Fitness at kala Mami Milichan. Shoutout po. Syempre, shoutout po sa mga kasama ating reactor. At syempre kay Kuya Bal, kay Kalinga Prab, kay Ate Edna. And to God be the glory. See you next time guys. Paalam. Basta wag chismoso, reggae ang gala.